Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. No, nasa mabuti kayong talagayan while watching the channel. It's a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Tower. I feel like yung energy mo, nasisense ko na may mga bagay ka ditong sinisimulan ngayon sa buhay mo. Ito, may mga pinagdaanan ka na hirap, bigati, or magulo na nangyari sa iyong buhay. And alam mo naman na lahat ng mga bagay na dumarating sa buhay natin is pagsubok lang yan. And every one of us, pagdadaanan talaga yan. Para dun sa improvement mo, sa pagiging matured, mag-isip, magdesisyon, at yung mga bagay na alam mong kailangan doon sa isang sitwasyon na dumarating sa buhay mo, alam mo na i-handle yon. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na mas matatag ka na ngayon, mas matapang, na kahit anong pagsubok, handa ka na naharapin, hindi ka na matitibag. May parating na prosperity, happiness, and andun yung masaya na ini-enjoy mo yung pagkikita. Some of you pwedeng celebration. Andun yung magkakaroon ng masasayang moment, ini-enjoy yung araw na to, or may blessing na matatanggap. And andun yung darating na yung mga bagay na hinihintay mo na matagal na. You're keeping it to yourself yung mga bagay na sa tingin mo kailangan. Hindi na kailangan na ipaalam pa sa iba. Mas okay ka na para sa sarili mo na lang muna. And you keep it private. Kumbaga, some of you need to listen to your inner self. May mga ginagawa ka dito na paraan para sa ikakaganda ng buhay mo, sa ikakaganda ng love life mo, or everything na sa tingin mo magagawa mo na mapaunlad yung buhay mo. May tao na gustong ipakita yung pagmamahal sa'yo. Some of you naman pwedeng ikaw to na gusto mong ipakita yung kaya mong pagmamahal na maibibigay mo doon sa mga taong nagmamahal din sa'yo. May darating dito na bagong pag-ibig, relationship, or romance. Some of you, pwedeng ikaw na yung nagpupuno ng pagmamahal na gusto mo. Or pwede ring proposal. Some of you, nakikita ko na punong-puno ng pagmamahal to. Pagmamahal na binibigay mo or nakukuha mo. Nandun yung happiness, joy. Pwedeng merong aatinan ka na kasiyahan. May mga gusto ka dito na sabihin, ipaliwanag, or nagkakaroon na sa'yo ng linaw lahat yung mga sitwasyon na dumating sa buhay mo. Naripay natin strength,
Ten of Cups and Justice. Oh, nandun yung mas matatag ka or pinatatag yung relasyon na to. Or yung pagmamahal na binibigay mo dun sa mga tao na talagang tunay na nagmamahal sa'yo. Some of you naman, you're trying to balance yung pagmamahal. Kasi isa yun sa weakness mo eh. At iyon din yung nagpatatag sa'yo. Naging strong ka dahil din dun. Clarify natin ang Ten of Cups. The Star and the Moon. Andun yung umaasa ka pa rin na makuha yung mga gusto mo sa buhay mo. Pinagdarasal mo yung palagi. And tinatago mo ng sarili mo kung ano mo yung mga bagay na nagpapasaya para sa'yo. Or may iniisip ka dito na gusto mong maibigay sa mga mahal mo sa buhay. And pinagdarasal mo na one day, maibigay mo yung gusto mo para sa kanila. Clarify natin the Magician. Five of Cups and Three of Cups. May mga bagay ka dito na iniisip na nagpapalungkot sa'yo ng labis dun sa mga nangyari sa nakalipas. Pero you turn it into something na mas makakabuti dun sa sitwasyon mo. Hinahanapan mo yung sarili mo na mas maging okay ka. May parating dito na reconciliation, some of you, celebration. Clarify natin na Ace of Cups. Six of Pentacles and the Emperor. Andun yung pagmamahal na gusto mong ibigay. And may mga bagay ka lang na gusto mong kontrolin sa nararamdaman mo, sa mga kaya mo na ipakita. Some of you naman, pwedeng may kumukontrol sa buhay nyo. And gusto mong ibigay yung pagmamahal na kaya mo. Pero hindi ka pa ganun kahanda dahil dun sa tao na hindi mo alam kung kailan mo maibibigay yun. Clarify natin ang Four of Wands, Wheel of Fortune, and Nine of Wands. Nagkaroon na ng end of cycle, may bago ng new cycle na papasok sa buhay mo, which is babangon ka uli kung ano yung mga bagay na nagpabagsak sa'yo or nasaktan ka sa past. Ngayon, mas gusto mong tumayo ng may paninindigan, yung nakikita mo yung sarili mo na magiging masaya ka. Clarify natin the High Priestess, Knight of Pentacles, and the Devil. May tao dito na gustong mag-offer. Some of you naman, pwede may mga tinatago ka dito na gusto mong makuha. And andun yung nagpapalungkot yun sa'yo dahil ginagawa mo lahat ng makakaya mo. Clarify natin ang Knight of Cups, Four of Wands, and Queen of Cups. Nakita ko na meron ditong tao na gustong ibigay yung pagmamahal na kaya niya.
pwedeng proposal, engagement, or something na may bibigay niyang magpapasaya sa'yo. And nakikita ko na iyon yung hinahanap mong pagmamahal na gusto mo. Clarify natin Queen of Swords. Two of Wands and Eight of Cups. May hinihintay ka dito na dumating, bumalik, or may gusto kang puntahan. May mga plano ka pa na gusto mong mangyari sa kinabukasan mo. And alam mo kung ano yung tama para sa'yo. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Play. Beloved one, it's time to set aside work for a while. Don't worry, we will oversee your responsibilities to their completion. Playfulness, gaiety, and laughter will lift your energy so that you will return to work with a renewed perspective and heightened energy. Ang mensahe ng yung gabay na huwag kang mag-alala, nandyan lang yung gabay mo, ang Diyos Ama, lagi kang ginagabayan, basta magdasal ka lang palagi, and alam nila ko yung mga bagay na kailangan mo pa. And huwag kang masyadong yung katawan ba natin na mag-overwork ka. Kailangan mo rin ng pahinga, i-enjoy ang buhay. Kasi yung katawan natin nag-iisa lang yan eh. Kailangan din natin na i-enjoy kung anong yung meron tayo, yung dumarating sa atin. Para hindi mo pagsisihan bandang huli kung ano yung mga bagay na hindi mo naranasan. As long na masaya ka doon, wala kang na sasagasaan o nasasaktan na ibang tao, i-enjoy mo lang. And gawin mo yung mga bagay na magpapasaya para sa'yo. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.